Tapos all of a sudden, bigla mo sinarado na ganyan. Bakit hindi nagsasarado yung laptop ko? Dead pixel na yan. Pag nasira ba natin to, babayaran natin to kay Asus. So now, ito naman ang i-vlog natin, this Asus Expert Book. Bakit ko binalibag tong box na to? Well, sabi nila this is medyo durable daw in the terms na matibay daw. So mamaya, itetest natin, i-stress test natin to. Tingnan natin kung gaano katibay itong Asus Expert Book na ito. So bukod sa drop test, iba pa gagawin natin dito. Tara, samahan niyo ako, unbox natin to at tingnan natin kung ano maganda at pangit dito sa Asus Expert Book. So, Asus gave us this unit. So, may kita nyo, nakasealed pa tong unit na ito. Of course, dito sa YouTube, pag merong pangit sa unit, sasabihin natin. Kung merong maganda, yes, sasabihin natin. Pero dito wala tayong bias. Kung maganda, maganda. Pag pangit, pangit. Okay? So, tara. Buksan na natin to. Unseal na natin. Tingnan natin yung first impression natin dito sa unit na to. So, mapapansin nyo, no? Ganito na yung mga handle ngayon ng mga Asus. Kasi dati kasi mga plastic eh. So, isang na-notice ko before dito was the ZenBook. Yung ZenBook din kasi karton yung handle. So, may kita nyo dyan, ang model na hawak ko ngayon is P5405 SCA or something like that. Pero this comes with a multiple variant. Meron siyang mga, I think, mga i5 and i7. Ang hawak ko ngayon is yung i5. So, let's open it up. Let's see what's inside. What ako nang bubungan sa'yo? Your vision, our passion. Nox. So, meron dito nakasulat na eco-friendly materials. Okay, tignan natin gaano ka eco-friendly to. Printed materials. Charger. We got the charger here. So, this charger is actually 65 watts. And Type-C na siya. So, itong charger na ito, bukod sa pwede mo i-charge sa laptop, pwede mo rin itong i-charge sa iyong cellphone. At ang maganda dito, no, in case na naiwan mo yung charger ng laptop, pwede mo gamitin dito charger ng cellphone. Pero of course, expect na mas mababa yung power or mas matagal mag-full charge. Hindi katulad nito na talagang pang 65 watts charger. Pero kasi may mga charger ng cellphone na mas mataas pa sa 65 watts. So I think it will not be a problem. Okay, so what else? Alright, wala na. So, tabi na natin yan. Tabi na natin yan. Tabi na natin yan. Tabi na natin. Uy! Alright, so we got here the Asus Expert Book. Tignan nyo, it's color silver from everything, no? As in, premium talaga. So, about sa price, tignan natin mamaya kung magkano presyo nito. Baka magkagulatan din tayo. Pero let's talk about the appearance before we go to the specs and the other features. So, it's color silver from everything and meron nakasulat dito na Asus Expert Book. Ngayon, itong mga Expert Book na ito, actually, ang tawag nila dito is commercial laptop. Kasi meron tayong tinatawag na mga consumer laptops and commercial. Yung mga consumer laptops, ito yung mga Asus VivoBook, yung mga ZenBook. Ito yung ginagamit for consumer, yung mga customers na bumibili para sa school, para sa mga simpleng mga work purposes or yung mga gaming purposes. Pero itong Expert Book na ito, wala ka masyadong makikitang ganito sa mga ibang resellers. What do I mean resellers? Katulad ng mga pagpumunta ka sa mall, naganap ka nitong unit na to, bihira. Kasi ang Expert Book is talagang made for commercial type customers. Commercial type customers, ito yung mga BPO, yung mga government, yung mga LGU, yung mga may mga company. Kasi about the durability, mas matitibay talaga ang Expert Book. Pero this Expert Book is actually more or is actually beyond. Mas matibay daw to sa lahat ng mga Expert Book ni Asus. We'll check about that. Ngayon, medyo common na rin naman yung mga durability. For example, yung mga ThinkPad. Alam naman natin ThinkPad matitibay. Pero eto, sabi nila kaya daw nito mag-withstand ng mga fall. Fall damage, parang laro lang, no? Fall damage, katulad yan. And water resistant daw. Mamaya susubukan natin. Wag muna tayong maglusak dito. Let's talk about the appearance first, okay? And about the color of this laptop, no, para siyang silver. Pero dun sa box niya, ang tawag sa kanya ay Misty Gray. Pero may mapapansin ka dito, Asus Expert Book, ayan. And then yung vents niya. And dito rin sa likod, no, meron nakasulat na Asus Expert Book. And then this is actually a 14-inch laptop. And about sa keyboard niya, not
much. May color blue lang dito sa kanyang F1, F2, F3, and F4. The speaker is Dolby Atmos. And may sticker tayo dito na Intel Core Ultra 5. Meron kasi itong variant na i7, pero ang hawak natin is yung Ultra 5. Let's talk about the ports. On the left side of these ports is we have here Type-C Thunderbolt and HDMI. And we also have a USB Type-A. Probably this is already 3.2 or something kasi may indication na 10 GB per second. And we also have another Type-C and an audio combo jack. On the other side, ganun din, may indication na 10 GB per second na USB Type-A and a Kensington lock. Let's talk about the dimension of this expert book. This is exactong 12-inch for the width. For the depth, this is 8.75 inch. And for the height, we got here 0.75 inch. And for the weight of this unit, it's 1.2 kilograms. And dito sa kanyang power button, meron siyang fingerprint sensor. So you could actually open this through security using just your fingerprint sensor. And meron din tayo ditong mga camera shutter. Surprisingly, I don't need to set this up. Nakaset up na siya. Pero sealed siya. So parang hindi kaya nireseal ni Asus to. Anyways, let's check the specification first of this expert book. So the resolution of this laptop is 2560 by 1600. So it's more than a WXGA. And this is an IPS display. Okay, so that's good. And this can run up to 144 Hz na refresh rate. Yung 144 Hz na refresh rate yan, nakikita lang natin yan sa mga gaming laptop. Pero dito, syempre, naka 144 Hz, di mas swabe pag nanood ka ng mga movies. The processor is Intel Core Ultra 5 na may 226V. Dati kasi, ang alam natin, i5 13th Gen, 14th Gen. Ngayon, nauso na itong mga Ultra 5 na ito eh. If we go deep specifications, ang sabi dito, it comes with 8 cores and comes with 4 P cores and 4 E cores. Base is 2.1 GHz base dito sa kanyang laptop itself. And base sa system is up to 4.5 GHz yung kanyang turbo speed. Ang currently installed the memory is 16 GB. I-check pa natin mamaya kung upgradable pa to up to 32 GB. Well, alam niyo naman dito sa Laptop Factory, babaklasin natin to, titignan natin kung ano pang pwedeng i-upgrade sa mga ganito. Storage is 1 TB SSD and sabi nila you can actually upgrade it up to 2 TB SSD. Ano pa ba pwede natin makita mo na dito sa specifications? Camera, let's talk about it. This Acer Expert Book. Okay naman. Ang ganda nga naman yun. Ang ganda ng kanyang camera quality. Hindi naglalag. Pero syempre, hindi ganun kagandahan katulad ng mga mobile phones. If you're gonna compare the camera quality of this to a mobile phone, well, I'm gonna rate this out like 8 out of 10. And what you're hearing right now is the audio quality coming from this Asus Expert Book. Pinakinggan natin kanina yung ano nito, microphone quality, kung paano siya mag-input ng mga sounds. Sinubukan naman natin ngayon yung kanyang output, yung mismong kanyang sounds. If you're gonna compare the camera quality of this to a mobile phone, well, I'm gonna rate this out like 8 out of 10. So, yung sounds niya, as in, maganda ang sounds niya, no? Buong-buo. Hindi pa tayo nagtetest ng mga YouTube music dito. Ang sinusubukan pa lang natin dito, yung audio quality coming from the video that we captured. And by the way, ang camera pala nito is merong shutter for privacy and meron tong AI features na pag gumamit ka ng video camera, pwede niyang ayusin yung camera mo, pwedeng balitan yung background. This is a 14-inch laptop. Meron na siyang backlit keyboard dito. And makita nyo dito yung mga ibang standard features katulad ng pag-mute, volume up, volume down, microphone, brightness up and down, yung backlit keyboard to turn on. And then this F9, I think this is noise cancellation. Kasi si Asus, meron siyang tinatawag na noise cancellation. Ayan o, may kita nyo. Noise cancellation microphone off or multi-presenter conference call. Yung multi-presenter conference call, ibig sabihin nito, kahit may tao dun sa malayo, naririnig ng laptop na ito. For example, ito ang gamit nyong laptop for a conference. So, lahat naririnig. Pero, pag disable nyo yan, meron siya tinatawag na AI noise cancelling. Ibig sabihin, pwede niyang i-turn off lahat ng naririnig sa paligid. Ngayon, pag naka-turn on yun, ibig sabihin, maririnig naman niya lahat ng mga nasa paligid. So, you can turn off the noise cancellation or you can turn on the multi-presenter conference call. So, ibig sabihin, pwedeng ikaw lang ang maririnig at hindi maririnig yung paligid or may option ka na gusto mo marinig lahat kahit yung chismosang kapitbahay maririnig ng Asus. Let's talk about the pros and the cons of this Asus Expert Book. Simulan na muna natin sa cons. Number 1, wala siyang Microsoft Office. Grabe. Pag nasira ba natin to, babayaran natin to kay Asus. Pero may disclaimer naman eh. Pwede daw namin ganyan din eh. Oh. So,
So, cons, wala siyang kasamang Microsoft Office. Okay. It is a commercial laptop kasi. Commercial, this is actually for business purposes talaga. Pero don't worry kasi magkakaroon tayo dito sa Laptop Factory na to. The other cons na napansin ko dito, Windows 11 Home. So, normally kasi mga expert book o mga commercial laptops, naka-pro yan. Imagine niyo, diba, mga naka-pro na laptop, wala siyang kasamang Microsoft Office. Yung mga home na laptop, meron siyang kasamang Microsoft Office. Eto, naka-Windows Home na walang Microsoft Office. Ano ba yan? Ayos ka pa? Oh, ayos pa siya. Ano pang cons? Backlit. Meron naman backlit, pero mahina. Hina ng backlit nyo. Well, it's still a backlit. Baka maliwanag lang naman kasi dito sa office namin, kaya hindi ko masyado ma-emphasize yung backlit keyboard. Pero pag ginamit mo sa gabi, may kita mo pa rin naman yung backlit keyboard niya. And yung kanyang appearance, no, para siyang yung mga HP EliteBook, mga silver din, mga ganon. Ito rin napansin ko sa mga commercial laptop, no, hindi sila yung masyadong ma-full aesthetic, katulad ng mga consumer laptops. Sa bagay, pag nagtatrabaho ka naman, di mo naman kailangan ng mga aesthetic na laptop, no. Pag lalo, ginagamit sa corporate offices, syempre hindi mo naman, pang trabaho lang naman. Let's talk about the pros on this laptop. Number 1, ang kanyang durability. Kailangan ko ba papatunayan sa inyo? 1, 2, sakit. And then, 3. Tapos, hindi lang yun. Kuwari, accidental na kuwari, nag-ano ka, yung may sinusulat ka, tapos, hindi mo na malayan, naiwan mo yung ballpen mo dito, tapos all of a sudden, bigla mo sinarado na ganyan, tapos nagtataka ka, bakit hindi nagsasarado yung laptop ko? Ano meron? Ayun, tingnan mo, may ballpen doon sa loob, Kuwari, 1 oras mo na ganyan, pansinin nyo, as in, ayos na ayos pa rin siya. Tapos, sabi daw, pwede mo lang hawakan ng ganito. Aroy, tingnan mo, ang sakit, Nakikita mo yung bend? Ayan, alam nyo sa ibang laptop, dead pixel na yan. Sira na yan sa ibang laptop, Wow, tapos ibibigil mo pa ganyan, Tapos ano daw to, pwede mo raw gawin pamaypay. Ganyan. Nainitan ka ba? Yan. Tapos, ang sabi nga nila, pwede mo raw itong i-drop up to 4 feet. Tingnan natin. And last but not the least, panis. Panis. Tingnan nyo, Tingnan mo, panis. Panis! Gusto mo test? Ha? Hindi ganyan ang hawak niyan. Ganito daw ang hawak niyan. Ganyan daw ang hawak niyan, ganyan. Uy, ang lambot ng galing, Ito na yung unit na yan. Ha? Hindi ko pa nahulog. Buhay pa. Tingnan mo, basa-basa pa nga, kumakatas yung tubig, Pag nasira ba ito, babayaran mo to. For example, na ganyan. Ha? Hindi. Grabe naman. Ito na. Tara, sama ko i-chassis removal natin. This is underneath the chassis of this Asus ExpertBook. And basang-basa siya. Kanina pinaliguan natin yung laptop. At least we know that this is actually waterproof. Pero punasan natin yan for the sake. Okay, so ano pang pwedeng i-upgrade natin dito? We have here the 1TB SSDs. And meron pa tayong slot dito ng SSD pero hindi pwede yung full size na SSD kasi tatama siya sa fan. Pwede dito yung kalahating SSD kasi iba-iba yung size ng SSD. And we have here the Wi-Fi card. Yung memory hindi na pwedeng i-upgrade dahil onboard na yung memory. And we have here the Ultra 5 processor. The fan is here and yung kanyang battery. In case that you're gonna purchase this, it comes with a 1-week replacement warranty coming from us and it comes with 3 years warranty from Asus. Normally kasi ang mga laptop is only 2 years but since this is an ExpertBook, 3 years yung kanyang warranty. So punas-punasan na muna natin to. So medyo kinabahan din kami doon sa ginawa namin kasi aside doon talagang ilang beses namin binagsak, tinapakan, biglang namatay yung laptop.
laptop. So yung pala, kaya pala siya namamatay ganun is like yung kanyang defense mechanism. So alam niya na something happening wrong, so automatic siya nagsha-shutdown. Pero bago siya mag-shutdown, parang nagkakaroon ng notification. So durability-wise, sobrang ganda niya. Yun ang isa sa mga pinaka pros nitong laptop na ito. And about the durability, no, ang tawag nila dito is US military grade. And may kita nyo naman sa video talaga kung gaano katibay yung laptop na ito. Now, about the price of this laptop, syempre, this is a commercial laptop. I will not sugarcoat it, no. Ngayon, ang mga SRP na to, Ultra 5 na to, is around mga nasa 90,000 or what so. Pero dito sa Laptop Factory, bebenta lang natin to na mga around 75 to 80,000. We'll post the price soon, okay? And you can actually check our Blue app from time to time. Baka i-sale namin ito. Pero nandun yung price range natin. I think nasabi ko na lahat ang tungkol dito sa expert book na ito. Ngayon, if you do have comments or suggestion kung ano yung mga gusto nyo stress test dito sa laptop na to, sabihin nyo na lang sa akin, okay? And susubukan natin yan sa mga short videos natin. Okay, so, if you stayed this long, a like and a subscribe on the page is really much appreciated. Ulitin namin, ginagawa natin tong video na ito, it's not just to promote units. Tinitignan natin kung ano yung maganda at pangit sa isang laptop para bago kayo pumunta sa Laptop Factory, at least alam nyo na yung binibili ninyo. Then again, this is Tito Dustin. Thank you for watching. Have a good day. Bye-bye. Oh ha? Maganda pa rin. Basa!